Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang plano ni Senator Miguel Zubiri na magsampa ng cyber libel case against sa mga tao na naninira sa kanya dahil may ongoing na black propaganda, makalat na mga videos na nag-a-accuse kay Senator Zubiri ng korupsyon. And according to Senator GB Ejercito, ginastusan ng todo ito at pinaghihinalaan nila na ang mga kongresista sa Kamara ang utak nito. Okay, dito sa Philippine Star na headlines ngayon, MIGS, Islam's Black Prop, ICE Cyber Libel Raps. Okay? So, ito, marami ngayon ang kumakalat na videos na nagsasabi na ito daw si Senator Zubiri may pag-aaring mansion sa Forbes Park, may mga private airplanes, may mga jets and helicopters, at may mga resorts. Okay? So, lahat nitong mga videos na ito, they are suggesting na galing ito sa korupsyon. Kaya, ang sabi ng dating Senate President, humanda sila. Okay. So, sabi ng buting senador na matagal na siya sa public service. At itong mga rumors na ito is perfectly timed to coincide with his ouster as the leader of the Senate. Paninira. Okay. Basta mayroon akong napanood na interview ni Senator GB Ejercito last week. Ito yung sinasabi niya na black propaganda targeting senators. Pati nga si Senator GB tinatarget din yung mga lumalabas, yung mga kumukontra sa Chacha, sila yung tinatarget. Okay, ito ang sabi ni Senator Zubiri. Itong mga fake news o videos na naninira sa kanya, they came out with the first set of videos 2 months ago in their first attempt to unseat me. So, when was that? I think February, yung biglang tumunog ang balita na masisibak na si Zubiri at saka si Jingo Estrada ang papalit. Balita ito noon ni Maharlika at saka ni Atty. Roque. So ito na pala, may mga videos na lumabas na sinisiraan ang pagkatao ni Senator Zubiri. Okay. Sabi ng senador, when that failed, hindi natuloy, they produced a part 2 video which was released during the week of the second attempt. The timing is impeccable. Kailan ba siya na alis? 2 weeks ago. Ayun. During that week na kinudita si Senator Zubiri, lumabas naman part 2 video na sinisiraan siya ng kung ano-ano na ang dami niyang mga properties. Okay, so the senator noted na yung videos indicated ownership of a house in Forbes Park, private planes, helicopters. Okay, so sabi niya, it's obvious. It's obvious. It is an obvious attempt to discredit any leadership and taint my name. And they're funneling huge amounts of money into this campaign from production to promotion. Ito yung sinabi ni Senator GB na pinunduhan nila ng malaki. So, grabe kung ano-ano na lang ginagawa nila, kaninong pera ba yun? Baka pera ng taong bayan. We do not know. So, dagdag ng senador. So, to whomever is
spreading these lies to make it look like I'm pocketing government money to buy mansions and jets. These are totally false. I hope they're ready. Ito na. Because I will be filing cases and will not stop until justice prevails. There's no truth to that. Okay? So, china-challenge niya ito ngayong nagpapakalat ng video na magpakita sila ng bahay sa Forbes Park na siya ang may-ari. Kasi puros man lang mga wala silang ebidensya na Okay. Inamin ng senador na meron siyang bahay kaya lang wala sa Forbes Park at noong 2009 na indicate niya ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So, totoo, may bahay siya sa Metro Manila. Kaya lang hindi Forbes Park. Kasi kung nagkabahay ka sa Forbes Park, talagang bilyonaryo ka na. The likes of Manny Pacquiao, Lucio Tan, at iba pang mga bilyonaryo. Okay. As for the private aircraft, in-explain ng senador na sometimes sa kanyang tight schedule as a Senate President, totoo, gumagamit siya ng private aircraft, kailang hinihiram lang niya ito para maka-attend siya sa kanyang mga importanteng appointments. Hiram, hindi niya pag may-ari. Okay? So, ano pa? Yung rumors na may resort siya, inamin niya, totoo. He is building a resort in Camiguin Island in northern Mindanao. Okay? So, sabi ng senator na hindi daw ito sekreto dahil nakalagay ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yun ang maganda. Kasi kung tago, kung galing ito sa korupsyon, hindi mo talaga aaminin na ikaw ang may-ari. Kaya lang, once na inilagay mo sa inyong salin, wala kang itinatago. So, ito ang kanyang pag-amin. I am now building a small resort there in Camiguin because I believe in the beauty of Camiguin and northern Mindanao, and I want to help make it a top tourist destination here in the Philippines. Okay, I agree. Ilang beses na akong nagbalik-balik sa Camiguin. Kailan ba ito? February this year. Yung binakasyon ko doon yung pamilya ng aking anak, Johnny Jr., mga apo ko. Ang ganda ng Camiguin, hindi ka magsasawa sa beauty of Camiguin. Natural beauty talaga. So, senador, ito, yung Subiri family, merong may dati ng mayaman yan bago sila pumasok sa politika. Mayroon silang ranchuhan, mayroon silang tubuhan. At sinasabi ni Senator Subiri na meron silang ibang sources of income. And sinasabi pa niya na mula pa nung congressman siya at hanggang ngayon, wala siyang sa anomalya. And I believe yung PDAF, yung kay Napoles, yung fertilizer scam, nako, sabi ng senador, nung congressman pa siya, merong lumapit sa kanya na basta nagkaroon ng arrangement na gagamitin yung pangalan niya para yung pork barrel niya mapunta sa NGO at meron siyang share. Nako, sabi niya galit na galit niyang at tinurn down yung offer na gayon at very proud siya na hindi siya kasama sa PDAP. Okay. So, sino ang kasama sa PDAP? Sinong nakasuhan? Alam niyo na. 3 yung kinasuhan panahon ng Pinoy administration. Enrile, Revilla, and Jinggoy. At nakonvict na si Jinggoy Estrada ng bribery. Kaya sabi niya, wala akong kinalaman yan. Sila may, alam mo na yung nagpatanggal sa kanya. So, ito, nakakadismaya na ulitin ko
Although wala siyang pinangalanan na utak sa black propaganda ito. According to Senator J.B. Ejercito, galing daw sa House of Representatives yung ganong initiative para siraan ang mga senador dahil sa pagtutol ng mga senador sa tsa-tsa. So, humanda ang mga utak nito na masampahan ng cyber libel case ng dating Senate President.